Sa isang kalsada, aksidenteng nagkabanggaan sina Anika at Santino. Laking tuwa ni Anika nang makita niyang muli si Santino. Ngunit kapansin-pansin din ang pagkagulat ni Santino sa biglaang pagbabalik ni Anika. Bago pa sila makapag-usap, nakita agad ni Erica na may kausap si Santino, kaya't agad niya itong tinawag, dahilan upang mabitin ang muli sanang pagkikita ni na Anika at Santino. Samantala, kinausap ni Tanggol ang kaniyang grupo, lalo na si Divina, upang ipaalam na may paggagamitan sila ng perang nakuha. Nais niyang ipamigay ito sa mga taong nangangailangan upang makatulong at masigurong may pagbabago sa kanilang komunidad. Ngunit agad nagsalita si Divina, halatang hindi sang-ayon. Para sa kanya, binuwis ng marami ang kanilang buhay, ngunit wala man lang napapala ang kanilang hanay. Hindi nagtagal, dumating ang isa sa mga tauhan ni Tanggol at nagpaalam na sila ay sinusundan. Kaagad nag-aya si Tanggol na magmadali upang makatakas. Ngunit wala silang kaalam-alam na si Ramon mismo at ang kanyang mga tauhan na ang nakasunod sa kanila. Habang paalis pa lamang sila, bigla silang inatake at pinaulanan ng bala ang kotse na sinasakyan nila. Galit na galit si Ramon habang hinahabol ang kaniyang mga kalaban. Hindi niya alam na mismong anak niya ang kaniyang binabantaan. Mariin ang kaniyang banta. Kailangan matapos at mapatay ang kanilang mga kalaban bago lumubog ang araw. Desidido si Ramon dahil sa laki ng perwisyong naidulot ng pag-abala sa kaniyang transaksyon. Minto si Ramon at tinutok ang kaniyang baril sa isa sa mga helicopter na humaharang sa kanila. Isang bala ang tumama at nawala ng balanse ang isa sa mga helicopter, dahilan upang mapilitang huminto ang kalaban at makipaglaban ng harap-harapan. Sa harap ng peligro, kinausap ni Tanggol ang kaniyang mga tauhan. Ipinaalam niyang napakahirap kalabanin ang mga Montenegro at malaki ang posibilidad na may mangyari sa kanila na hindi maganda. Hindi man niya matiyak ang kanilang kaligtasan, pinili niyang tumayo at habang tumitindi ang labanan, biglang tinutok ni Ramon ang kanyang baril at nagpaputok. Natamaan ang isa sa mga kasamahan ni Divina at agad itong napahiga. Nagulat si Divina at dali-daling nilapitan ang kasama. Napasigaw siya ng buong sakit. "Huwag mo kong iwan dito." Ngunit hindi tumigil si Ramon. Muli siyang nagpaputok at tinamaan naman ang balikat ng isa pang tauhan ni Divina. Nagulat si Tanggol at agad din itong tiningnan. Bago pa man maunawaan ng lahat, nag-utos si Ramon sa kanilang lahat na itaas ang kanilang mga kamay. Bang nakataas ang mga kamay ng lahat, dahan-dahang nilapitan ni Ramon ang isa sa mga nakamaskara. Bigla niyang hinila at tinanggal ang maskara. Hindi niya inaasahan ang kaniyang nakita. Ang anak niyang si Tanggol pala ang kaniyang kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Ramon sa pagkagulat, habang si Tanggol naman ay napahinto at natigilan. Kita ang biglang pagkabigla at sakit sa kaniyang mukha. Habang tumitindi ang labanan, biglang tinutok ni Ramon ang kaniyang baril at nagpaputok. Natamaan ang isa sa mga kasamahan ni Divina at agad itong napahiga. Nagulat si Divina at dali-daling nilapitan ang kasama. Napasigaw siya ng buong sakit. "Huwag mo kong iwan dito." Ngunit hindi tumigil si Ramon. Muli siyang nagpaputok at tinamaan naman ang balikat ng isa pang tauhan ni Divina. Nagulat si Tanggol at agad din itong tiningnan. Bago pa man maunawaan ng lahat, nag-utos si Ramon sa kanilang lahat na itaas ang kanilang mga kamay. Habang nakataas ang mga kamay ng lahat, dahan-dahang nilapitan ni Ramon ang isa sa mga nakamaskara. Bigla niyang hinila at tinanggal ang maskara. Hindi niya inaasahan ang kaniyang nakita. Ang anak niyang si Tanggol. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.